Magandang umaga mga bata. Sa araw na ito ay may bago tayong aralin sa MAPE, Arts 5, Unang Markahan, Module 4, na may paksang sinaunang bagay ating italakay. Ang Pilipinas ay may mayamang kasaysayan ng sining at kultura. Ang mga sinaunang anyo ng sining na ito ay binubuo ng mga banga, tapayan at mga sinaunang anyo ng tirahan ng mga Pilipino. Ang mga bagay na ito ay mahalagang yaman ng kultura na naglalarawan sa anyo ng pamumuhay natin noon. Noong unang panahon sa Pilipinas, nakalalayag ang mga tao sa mahigit 7,000 nitong isla, gamit ang mga bangka na tinatawag na balangay o balanghay. Ang makalumang sasakyang pantubig na ito ay nagpapakita ng kagalingan ng sining ng tao. Ang mga Pilipino ay likas na malikhain at may malalim na kaalaman sa sining. Makikita ang mga katangiang ito sa mga archaeological na artifact ng bansa. Subukin. Iguhit sa loob ng kahon ang isang luma at mahalagang bagay na makikita mo sa loob ng inyong tahanan. Isalaysay kung bakit mahalaga ito para sa iyo. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Suriin ang ginawang likhang sining at lapatan ng kaakibat na puntos gamit ang rubric. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Balikan. Ating balik-aralan ang tungkol sa mga sinaunang bagay at gusali, pati na rin ang mga pananakop ng mga dayuhan na dumating sa ating bansa, daan taon na ang nakalipas. Ano-ano ang mga sinaunang bagay o gusali na natutuhan mo sa unang leksyon? Isulat ang mga ito sa sagutang papel. Tayo ay magwasto. Narito ang ating halimbawang sagot. Lumang bahay, bahay na bato, lumang simbahan o moske, bahay kubo, turogan, palasyo ng Malacanang, National Museum, Manunggul Jar, balanghay at banga. Tuklasin. Kilalanin ang mga larawan na nasa ibaba. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. A. Tapayan, B. Manunggul jar, C. Banga. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ikalawa, A. Barko, B. Bangka, C. Balanghay. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan. Sa unang bilang, ito ay B. Manunggul jar. Sa ikalawang bilang, ito ay C. Balanghay. Suriin. Ang mga antigo o lumang kagamitan ay hindi lamang pinahahalagahan dahil sa angking katangian ng mga ito. Pinayayabong din at pinagyayaman ng mga ito ang kasanayan, sining at kultura ng bansa. Ang mga kagamitan sa loob ng tahanan, lalo na ang mga sinauna, ay pinahahalagahan dahil taglay nito ang pambihirang katangiang sining, mataas na halagang salapi at mga kwento na may kinalaman sa kasaysayan ng pamilya o tao. Ang manunggul jar ay isang banga na pinaniniwala ang ginagamit para sa secondary burial, kung saan inilalagay sa loob ang mga buto ng namatay. Ngunit hindi na binabaon ang banga. Karaniwang makikita ito sa Tabon Cave. Mayroon itong dalawang figura. Sa tuktok ng takip, ang isa ang nagsasagwan ng bangka at ang nasa harap ay tila bangkay na natiklop sa dibdib, ang mga kamay.
Sinasabing ang bangka na ito ay naghahatid ng namatay na kaluluwa patungo sa huli nitong hantungan. Tunay na walang katulad ang disenyo at hubog ng banga ng manunggoljar. At itinuturing na mahusay ang naghubog nito. Pinapatanayan nito na mayroong paniniwala sa susunod na buhay o buhay pagkatapos ng pagkamatay. Ang mga unang tao sa Pilipinas, una itong nabanggit noong ika-16 na siglo sa salaysay ng Pigafetta at kilala ito bilang ang pinakamatandang sasakyang pantubig na matatagpuan sa Pilipinas. Ang balanghay ay ang tawag sa bangka noong unang panahon at tinatayang pinakamatandang ginamit na sasakyang pantubig at nagmula sa Timog Silangang Asya. Ang mga bahagi nito ay natagpuan sa karatig lugar ng Butuan sa Agusan del Norte noong huling bahagi ng 1970. Ito ay isang tablang bangka na karatig sa isang nakaukit na bangka sa pamamagitan ng panusok at sabat. Una itong nabanggit noong ika-16 na siglo sa salaysay ni Pagapeta at kilala ito bilang ang pinakamatandang sasakyang pantubig na matatagpuan sa Pilipinas. Paggamit ng cross-hatching at contour shading. Ang cross-hatching ay isang paraan ng shading kung saan paulit-ulit ang pagguhit ng pinag-cross na linya. Contour shading ay nagagawa sa pamamagitan ng patagilid na pagkiskis ng lapis o iba pang gamit pangguhit sa papel. Contour line ay linya na sumusunod sa hugis ng bagay na ginuguhit. Contour drawing o ang paggamit ng mga contour line sa pagguhit ay karaniwang ginagamit ng mga baguhan sa sining ng pagguhit. Isa-isip. Punan ang patlang ng pangungusap o talata upang maproseso kung anong natutuhan mo mula sa araling ito. Ang blank ay isang banga na ginagamit sa paglilibing sa mga sinaunang tao sa Palawan noong 1916. Ang balanghay ay ang tawag sa bangka noong unang panahon at tinatayang pinakamatandang ginamit na sasakyang pantubig at nagmula sa blank. Mahalaga ang mga sinaunang bagay sa ating sining sapagkat blank. Ang blank at blank ay mga pamamaraan ng shading upang bigyang lalim, kapal at tekstura ang visual na paningin at pandaman ng larawang iginuhit. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating mga kasagutan. Manunggol, Timog Silangang Asya. Ito ay ebidensya na nagpapakita ng angking talino ng mga Pilipino noong sinaunang panahon, contour shading at cross-hatching.
Pagsagawa. Iguhit sa loob ng kahon ang larawan na nasa ibaba gamit ang cross-hatching at contour shading. Suriin ang ginawang likhang sining at lapatan ng kaakibat na puntos gamit ang rubrics. Pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayahin. Italakay ang mga kahalagahan ng mga sumusunod na artifacts. A. Manunggol jar. B. Balanghay. Ikatwa, iguhit sa loob ng kahon ang larawan na nasa ibaba gamit ang cross-hatching at contour shading. Ikatlo, bakit mahalaga ang paggamit ng cross-hatching at contour shading sa pagguhit ng isang bagay? I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Di tayo ay magwasto. Narito ang ating halimbawang sagot. Mahalaga ang manunggol jar sapagkat ito ay ginagamit para sa secondary burial, kung saan inilalagay sa loob ang buto ng namatay. Ngunit hindi na binabaon ang banga. Pinapatunayan nito na mayroong paniniwala sa susunod na buhay pagkatapos ng mga unang tao sa Pilipinas. B. Mahalaga ang balangay dahil kilala ito bilang pinakamatandang sasakyang pantubig na matatagpuan sa Pilipinas na siyang ginagamit ng mga sinaunang tao sa paglawig para makadala ng mga bagay o pagkain papunta sa ibang lugar sa Pilipinas. Karagdagang gawain. Sumulat ng sanaysay tungkol sa mga artifacts na makikita sa inyong komunidad at ipaliwanag kung paano mo ito pahahalagahan. Isulat ang sagot sa loob ng kahon. Tayo ay magwasto. Narito ang ating halimbawang sagot. Ang mga artifacts na makikita sa komunidad ay mapahalagahan sa pamamagitan ng paggamit sa mga ito bilang obra sa likhang sining. Kapag namasyal sa mga lugar kung saan naroon ang mga artifacts, panatilihin ang kalinisan ng lugar. At siya nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kang natutunan. Please click on like, share, and subscribe button. Also the notification bell so you won't miss any of my videos. Thank you!